Ikalawang Samuel, Kabanatang 4 hanggang Kabanatang 5. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ikalawang Samuel, ika-4 na kabanata, pinatay si Ishbosheth. Ikalawang Samuel, ika-5 kabanata, naging hari si David ng Israel. Ikalawang Samuel, ika-4 na kabanata, pinatay si Isbosheth. Nang marinig ni Isbosheth na anak ni Saul na pinatay si Abner sa Hebron, pinagharian siya ng matinding takot pati na ang lahat ng mamamayan ng Israel. May 2 tauhan si Isbosheth na namumuno sa pagsalakay sa mga lungsod ng mga kalaban, sina Baana at Rekab. Mga anak sila ni Rimon na taga Beerot mula sa lahi ni Benjamin. Ang Beerot ay sakop ngayon ng Benjamin. Dahil tumakas ang mga unang naninirahan dito papuntang Gitaim, hanggang ngayon naninirahan pa rin sila roon bilang mga dayuhan. Ang isa pang anak ni Saul na si Jonathan ay may anak na nalumpo, si Mephibosheth. 5 taong gulang ito nang dumating ang balitang napatay sina Saul at Jonathan sa labanan sa Jezreel. Nang marinig ng tagapag-alaga ni Mephibosheth ang balita, binuhat niya ito at tumakas. Pero dahil sa pagmamadali, nabitawan niya ang bata at nalumpo. Isang araw nagpunta sa bahay ni Isbosheth sina Rekab at Baana na mga anak ni Rimon na taga Beerot. Tanghaling tapat nang dumating sila habang nagpapahinga si Isbosheth. Pumasok sila sa bahay na kunwari kukuha ng trigo. Dumiretso sila sa kwarto ni Isbosheth kung saan nakahiga ito sa kama niya at pagkatapos sinaksak nila ito sa tiyan. Pinutol nila ang ulo ni Isbosheth at dinala nila ito sa kanilang pagtakas. Buong gabi silang naglakbay sa lambak ng Hordan. Pagdating nila sa Hebron, dinala nila kay David ang ulo ni Isbosheth at sinabi, "Narito po ang ulo ni Isbosheth, ang anak ni Saul na kalaban niyo, na nagtangka sa inyong buhay. Sa araw na ito, ipinaghiganti kay ng Panginoon laban kay Saul at sa angkan niya." Sumagot si David, "Sasabihin ko sa inyo ang totoo sa presensya ng Panginoon na buhay, na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Noon ay may taong pumunta sa akin sa Ziklag at sinabing patay na si Saul. Akala niya ay magandang balita ang dala niya sa akin. Sa halip, ipinadakip ko siya at ipinapatay. Iyon ang gantimpalang ibinigay ko sa balitang inihatid niya sa akin. Ngayon, anong gantimpala ang ibibigay ko sa masasamang taong gaya nyo na pumatay ng isang inosenteng tao sa sarili nitong tahanan at sa sarili niyang higaan? Hindi ba't nararapat na patayin ko kayo para mawala na kayo sa mundo?" Kaya iniutos ni David sa mga tauhan niya na patayin sina Rekab at Baana at sinunod nila ito. Pinutol nila ang mga kamay at paa ng magkapatid at ibinitin ang kanilang katawan malapit sa imbakan ng tubig ng Hebron. Pagkatapos kinuha nila ang ulo ni Ishbosheth at inilibing sa libingan ni Abner sa Hebron. Ikalawang Samuel, ika-5 kabanata, naging hari si David ng Israel. Ang lahat ng lahi ng Israel ay pumunta kay David sa Hebron at sinabi, "Kadugo niyo po kami. Mula pa nung una, kahit si Saul pa ang hari namin, kayo na ang namumuno sa mga Israelita sa kanilang mga pakikipaglaban. At sinabi sa inyo ng Panginoon, ikaw ang gagabay sa mga mamamayan kong Israelita, gaya ng paggabay ng isang pastol sa mga tupa niya. Ikaw ang magiging pinuno nila." Kaya roon sa Hebron, gumawa ng kasunduan si David sa mga tagapamahala ng Israel sa presensya ng Panginoon at pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel. Si David ay 30 taong gulang nang maging hari ng Israel at naghari siya sa loob ng 40 taon. Naghari siya sa Huda sa loob ng 7 taon at 6 na buwan habang nakatira siya sa Hebron at 33 taon ang paghahari niya sa buong Israel at Huda habang nakatira siya sa Jerusalem. Sinakop ni David ang Jerusalem. Isang araw pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Jerusalem para salakayin ang mga Jebuseo na nakatira roon. Sinabi ng mga Jebuseo kay David, "Hindi kayo makakapasok dito sa Jerusalem. Kahit mga bulag at pilay ay kaya kayong pigilan para hindi kayo makapasok." Sinabi nila ito dahil iniisip nilang hindi makakapasok sina David. Pero nasakop ni David at ang mga tauhan niya ang matatag na kampo ng Zion na tinatawag ngayong lungsod ni David.
Nang hindi pa napapasok ni David ang Jerusalem, sinabi niya sa mga tauhan niya, "Doon kayo dumaan sa daanan ng tubig para makapasok kayo sa Jerusalem at talunin niyo ang mga bulag at pilay ng mga Jebuseo. Kinamumuhian ko sila." Diyan nagsimula ang kasabihang hindi makakapasok ang mga bulag at pilay sa bahay ng Panginoon. Matapos sakupin ni David ang matatag na kampo ng Zion, doon na siya tumira at tinawag niya itong lungsod ni David. Pinadagdagan niya ito ng pader sa palibot mula sa mababang bahagi ng lungsod. Lalong nagiging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Nagsugo ng mga mensahero si Haring Hiram ng Tyre kay David kasama ng mga karpintero at kantero, at may dala silang mga trosong sedro para maipagpatayo ng palasyo si David. At naunawaan ni David na ang Panginoon ang nagluklok sa kanya bilang hari ng Israel at nagpaunlad ng kaharian niya para sa mga mamamayang Israelita. Nang lumipat siya mula sa Hebron papuntang Jerusalem, marami pa siyang naging asawa. Ang iba sa kanila ay mga alipin niya at nadagdagan pa ang mga anak niya. Ito ang mga pangalan ng mga anak niyang lalaki na ipinanganak sa Jerusalem: Shamua, Shobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elishu, Nefeg, Hafia, Elishama, Eliada, at Eliphelet. Tinalo ni David ang mga Filisteo. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ang piniling hari ng Israel, tinipon nila ang lahat ng sundalo nila para hulihin siya. Pero nabalitaan ito ni David, kaya pumunta siya sa isang matatag na kuta. Dumating ang mga Filisteo at nagkampo sa lambak ng Rephaim. Kaya nagtanong si David sa Panginoon, "Sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Ipapatalo niyo po ba sila sa amin?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, lumakad kayo, dahil siguradong ipapatalo ko sila sa inyo." Kaya nagpunta sina David sa Baal Perazim at doon natalo nila ang mga Filisteo. Sinabi ni David, "Nilipol ng Panginoon ang mga kalaban ko na parang dinaanan ng rumaragas ang baha sa harapan ko. Kaya tinawag na Baal Perazim ang lugar na iyon. Iniwanan doon ng mga Filisteo ang mga Diyos-Diyosa nila at dinala ito ni David at ng mga tauhan niya. Bumalik ang mga Filisteo at muling nagkampo sa lambak ng Rephaim. Kaya muling nagtanong si David sa Panginoon at sumagot ang Panginoon, "Huwag niyo agad silang salakayin kundi palibutan muna at saka niyo sila salakayin malapit sa puno ng balsamo. Kapag narinig niyo na parang may nagmamarchang mga sundalo sa taas ng bahagi ng puno ng balsamo, dali-dali kayong sumalakay dahil iyon ang tanda na pinangungunahan ko kayo sa pagsalakay sa mga Filisteo." Ginawa nga ni David ang iniutos ng Panginoon sa kanya at pinagpapatay nila ang mga Filisteo mula sa Geba hanggang sa Gezer.